Atin pong buksan ang ating Biblia sa aklat po ng Genesis chapter 1 verse 26. Baka maligaw pa po kayo, no? Genesis chapter 1 verse 26. Basahin po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos sa New International Version. Then God said, "Let us make mankind in our image and in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground." Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po ay manalangin. Pinupuri, dinadakila, sinasamba po namin kayo, Ama naming Diyos na makapangyarihan. At maraming salamat po sa pribilehiyong ito na kami ay nagkasama-sama upang sa inyo ay sumamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa kalakasan, kalusugan, kagalingan ng aming pangatawan. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami po, O Diyos, ay tinipo ninyo. Pagpalain ninyo ngayon ang inyong salita na aming pag-aaralan at gamitin niyo po itong kasangkapan upang madala ang bawat isa po sa amin sa mas mataas na antas ng aming pananampalataya sa inyo. Hayaan niyo ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ang siyang umakay sa amin sa landas ng katwiran tungo po sa kabanalan. At sa araw na to, walang ibang pangalang maluwalhati, maitaas, kundi kayo po lamang. Pagpalain niyo rin po mga kasama po namin sa online worship celebration at dalangin po namin na makasama na rin po namin sila on-site sa pananambahan po sa inyo. Pinupuri po namin kayo sa lahat ng ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Makakaupo na po kayo. Okay. Unahan ko na po kayong bumati. Merry Christmas. Alam niyo naman dito sa Pilipinas, pagtungtong ng September, Christmas na po kagad. Christmas feels na po kagad tayo. At nakita ko nga po yung picture ni Jose Marichan ay nag-parachute na po siya sa Pilipinas. Okay? Pero kidding aside, ay ngayong buwan po ng September na to, tayo po ay magsisimula ng panibagong series ng ating pag-aaral at ang pag-aaralan po natin ay about stewardship o pagiging katiwala. Ayon po sa talatang binasa po natin, makikita po natin dito that stewardship is God's original design for man from the time of creation. Okay? So sa simula pa lang, itinakda na ng Diyos na ang tao ay kanyang maging katiwala. So lahat po tayo na narito, wala po tayong tinanggap na hindi po nagmula sa Diyos. Ang ibig ko po sabihin, sabi ng James chapter 1 verse 17, lahat ng mabubuting bagay ay nagmumula sa Diyos Ama at walang halong kadiliman ang kanyang pagkakaloob sa atin ito. Meaning to say, lahat ng mabubuti ay nagmula sa Diyos. Kaya lang paano nagkaroon ng mga hindi magagandang bagay sa mundong ito? Ito'y dahil po sa pagkakaroon ng pagkakasala ng tao. Kaya nakapasok po ang tatlong bagay sa mundong ito. Ano po yung tatlong bagay na yun? You always hear me saying this: sin, sickness, and death. God does not design for man to know sin, sickness, and death. But because man disobeyed God in the Garden of Eden, nakapasok po yung tatlong bagay na yun sa ating buhay. Ganun pa man, stewardship is about recognizing that God owns everything. And we are His stewards of everything. And it is our responsibility to manage these resources with wisdom and integrity. Ibig sabihin po nito, mga kapatid, lahat po tayo, mapa tayo po ay mabuti o hindi, lahat po tayo na nilalang ng Diyos, ayon sa kanyang wangis at anyo, ay pinagkatiwalaan niya ng tungkulin sa mundong ito. Kaya kinakailangan, anumang bagay na meron po tayo, pamahalaan po natin ito ng may buong katalinuhan, may buong karanungan, at may buong integrity. Okay? Ang hirap tagalugin ng integrity. Alam niyo na po yun. Okay? So ituloy po natin. Meron pong tatlong pangunahing katotohanan base po dito sa talatang binasa po natin. Makikita po natin that we are made in the image and likeness of God. Nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis at anyo. At tayo po ay binigyan niya ng authority para pamahalaan ang lahat ng bagay na narito sa mundong ito. Kaya lang, tatlong bagay po na to,
nawala ito sa atin nung tayo po ay magkasala. Kung babasahin po natin sa Genesis chapter 3, ang sabi po na salita ng Diyos, maaari po nating kainin ang lahat ng punong kahoy sa halamanan ng Eden, maliban lamang sa isang puno ng kahoy na nasa gitna ng halamanan ng Eden, na ang tawag ng Diyos ay puno na nagbibigay karunungan at kaalaman. Tree of knowledge of good and evil. Nagbibigay po ito sa atin ng kaalaman kung anong mabuti at masama. Bakit naman pinagbawal ng Diyos na kainin nyo ng tao? Simple lang, upang malaman ng Diyos kung tayo ba ay susunod sa Kanya. Kung ganun, nilagay pa ng Diyos yung puno na yon sa gitna ng halamanan. Bakit inilagay pa yun ng Diyos kung magkakasala lang ang tao? Kasi simple lang din po. Alam ng Diyos na may free will tayo. Nilikha niya tayo na meron po tayong kalayaan sa pagpapasya. Hindi po tayo mga robot na nilikha ng Diyos na kinakailangan ko anong sinabi, yun lang ang gagawin. Hindi. Because we were made in the image and likeness of God, we have the free will, we have the freedom to do what we want to do. Dalawa lamang po nilalang ng Diyos na may free will. Ang una po ay mga anghel, ang ikalawa naman po tayo na nilikha niya sa kanyang wangis at inyo. Kaya lang, in Psalms chapter 28, makikita po natin, in verse 2, makikita po natin na ang tao po ay nilikha ng Diyos na mas mababa kaysa sa anghel. Bakit mas mababa? Sapagkat wala po tayong pakpak. Hindi po tayo makakalipad, makapupunta sa iba't ibang lugar. At hindi rin po tayo pwedeng mawala sa isang iglap at bigla na lang lumitaw sa isang iglap. Pero, ang malaking pagkakaiba natin sa anghel, tayo po ay nilikha sa wangis at anyo ng Diyos. Na ibig sabihin, mga kapatid, katulad ng Diyos, we have the capability to procreate para tayo po ay mag-produce. Ang mga anghel po, wala po silang kakayanang mag-produce ng kanilang sarili. Kaya lang, sila po ay merong kakayanan na katulad po natin, may kalayaan po sila sumunod o hindi sumunod sa Diyos. Mababasa po natin sa salita ng Panginoon sa aklat ng Isaiah na meron pong isang anghel na ang pangalan ay Lucifer na inisip niya ang kanyang sarili na mas mataas pa kaysa sa Diyos. At tinignan niya ang kanyang sarili na ang kaluwalhatian ng Diyos ay dapat mapa sa kanya. Kaya sa galit ng Diyos, mababasa po natin, siya po ay itinapon dito sa mundo, sa kalupaan. Ang pangalan niya na po ngayon ay Satanas. Lucifer meaning the angel of light. Okay? Nagbibigay liwanag siya. Ang totoo po, meron pong tatlong anghel na archangel ang pangalan, ang kanilang katatayuan po sa langit. Yung three archangel po na yon ay walang iba kundi si Lucifer, si Michael at saka si Gabriel. Si Lucifer po ay nandoon sa trono ng Diyos. Kaya tuwing magkakaroon po ng pagsamba ang lahat ng nilalang ng Diyos na mga anghel, yumuyuko po ang lahat ng anghel at dahil naroroon po siya sa trono ng biyaya ng ating Panginoon, inakala po niya, inasam niya na yung ginagawa po na yun ng mga anghel ay dapat din para sa kanya. Sa galit ng Diyos, siya po'y pinarusahan. The only difference that mankind has against angel is that when God judged Lucifer, there was no more room for repentance. Samantalang ang tao, nung magkasala ang tao, binigyan niya ang tao ng pag-asa upang siya ay makapagsisi at tumalikod sa kanyang pagkakamali. Iyan ang dahilan kung bakit sa Genesis chapter 3, sinabi ng salita ng Panginoon, ang babae ay magbubuntis at ang kanyang magiging anak ang siyang tatapak sa ulo ng ahas. Meaning to say, yung pong magiging anak ni Eva, kay hindi po si Cain, hindi rin po si Abel. Kung hindi magmumula sa kanyang lahi, ang siyang magiging tagapagligtas ng tao. At mababasa po natin sa aklat ng Roma na through one man, sin entered to this world. But through another man, and that man is none other than the Lord Jesus Christ, we were all made righteous in God. So lahat po tayo ngayon na kumilala tumanggap sa ating Panginoong Kristo, tayo po ngayon ay matuwid na sa harap ng Diyos. These true fundamental truths were restored back to us when we received the Lord Jesus Christ in our lives. At dito po tayo magfo-focus ngayon. Itong image, likeness, and rulership.
Ano po ito ngayon? Ito po yung tinatawag po nating Christ-likeness, creativeness, and being in charge o stewardship. So, nire-restore ng Diyos yung kanyang original design sa tao. Hindi niya kasi pwedeng tanggalin yun, hindi niya kasi pwedeng baliwalain yun, hindi niya kasi pwedeng yung kanyang sinimulan ay hindi niya tapusin. Tandaan po natin, Philippians chapter 1 verse 6 says, He who started a good work in us, He will be faithful to complete it until the day of Christ Jesus. So, ang Diyos na nagsimula ng mabuting bagay sa buhay ng bawat isa po sa atin, tatapusin niya to hanggang sa araw ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya lang ang malaking katanungan, bakit maraming tao nalalayo sa kalooban ng Diyos? For the simple reason, hindi nila tinanggap si Kristo sa kanilang buhay. Lahat ng tao gustong gumawa ng mabuti. Lahat ng tao gustong gumawa ng tama. Lahat ng tao gustong maging makatulong sa kanilang kapwa. Kaya lang, human nature is such, yung kasalanan natin ang siyang mag-surface out sa atin. Yun po yung mananaig sa atin. Pero the only reason for us para mapaglabanan po yung ating pong sinful nature is kapag tayo po'y nakapag-isa sa ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. So, we're going to focus on these three things. Accelerated stewardship comes in Christ-likeness, creativeness, and being in charge or stewardship. Itong tatlong bagay po na to. Okay? So, pag-aralan po muna natin, paano tayo magiging Christ-like? Paano tayo magiging katulad ng ating Panginoon? Kami po ibinayaan ng Diyos ng 3 anak at salamat sa Panginoon. Bagamat ang aming panganay na anak ay may special needs at hindi katulad po ng 2 naming anak na si Miko at si Isha, pero nagpapasalamat po kami sapagkat naniniwala kami na sa katauhan naman po ng aming 2 anak na si Miko at si Isha ay kumilos ang Panginoon. Okay? At ang totoo nga po, yung pangatlong anak namin na si Isha, bagamat hindi po namin siya hiningi sa Panginoon, ay binigay siya ng Panginoon. At oftentimes, sa kanya pong pagka kami po ay nag-uusap, okay, sinasabi namin sa kanya, bakit ka ba dumating? Hindi ka naman namin hiningi sa Panginoon. I'm here because I bring you great joy. Sasabihin niya gano'n. Siya daw nagdadala ng kagalakan sa amin. Hindi tatawa po kami. Okay? Kasi, magaling sumagot eh. Okay? At madalas, sasabihin ng misis ko, mana kasi sa iyo yan. Okay? Sa loob-loob ko, hindi naman ako ganun ng bata. Kanina lang napagsasabihan po siya ng nanay niya. At ang sabi ng nanay niya sa kanya, good luck sa mapapangasawa mo. He is very lucky. Sagot ng anak kong gano'n. Okay? Kasi magaling sumagot talaga. So, hindi maiaalis na ang ating mga anak, okay, kung kayo po ay may anak, hindi maiaalis na merong silang katangian na katulad ng katangian ng kanilang mga magulang. Tama po ba yun? Okay? There are times na kapag tinitignan ko po ang anak kong si Miko, nakikita ko po yung resemblance ng father ko sa anak kong yan. Okay? Minsan meron po siyang actuations, minsan meron po siyang galaw na katulad po siya ng father ko. At minsan meron siyang, pag tinitignan ko siya sa ibang angle, nakikita ko rin po ang father ko. Now, ba't ko po ito sinasabi? Kung tayo totoong anak ng ating Panginoon at si Kristo'y tinanggap po natin sa ating buhay, our identity is connected to Christ. Hindi maaaring tayo po ay hindi maging katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, 2 Corinthians chapter 5 verse 70 says, if any man be in Christ, he is a new creation. The old has passed away, and the new has come. So kung totoong tayo kumilala at tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, hindi maaaring hindi magkaroon ng pagbabago ang ating buhay. Mind you, yung pagbabago po na yon ay tungo sa ating ikabubuti. Tungo sa ating ikauunlad, tungo sa ating pong ikapagbabago. So, hindi tayo pwedeng tumanggap sa Panginoong Jesucristo pagkatapos naging masahol pa tayo kaysa dati. Baka hindi po makatotohanan yung pagtanggap na ginawa natin. Baka yung pagtanggap po natin sa nguso lang, hindi sa puso po natin.
Kaya napakahalaga bilang mga mananampalataya that the likeness of the Lord Jesus Christ can be seen sa buhay po natin. Naintindihan po ba natin yan? Ngayong umaga pong ito, 3 areas kung saan po tayo dapat maging Christ-like. Una, sa pagiging mabuting katiwala po ng lahat ng ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Okay? Ang atin pong asawa, halimbawa ako, may asawa po ako, siya po ay pinagkatiwala ng Panginoon sa akin. We're going on our 22nd year at nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat kapag tinatanong ako ng misis ko, bakit mo ba ako ginagustuhan? Bakit mo ba ako minahal? Sabi ko, isa lang sagot ko palagi, kasi kaloob ka ng Diyos sa akin. You are God's gift to me. Siyempre, kapag ikaw ay binigyan ng regalo at gustong-gusto mo yung regalo at ito'y mamahalin pa, di ba? Ito'y inaalagaan natin. Tama po ba? Halimbawa, bigyan ka ng Michael Kors na relo, ibabato mo lang ba yun? Ha? Halimbawa, bigyan ka ng mamahaling jewelry, ibabato mo lang ba yun? Di ba hindi? Sa tuwa mo, baka mamaya bumili ka pa ng lalagyan nun. Di ba? So, ibig ko sabihin mga kapatid, even in the area of relationship, at pag-aaralan po natin to, stewardship in relationship, kinakailangan maging mabuting katiwala tayo. Ang ating mga anak, tayo po'y katiwala lang ng Panginoon sa ating mga anak. Ang inyong mga apo, hindi pala atin, wala pa akong apo. Kayo lang, kayong may mga apo, di ba? So, katiwala tayo. Kaya hindi natin pwedeng angkinin sila. Hindi natin pwedeng sabihin, Lord, ba't mo kagad kinuha yung tatay ko? Ba't mo kagad kinuha yung kapatid ko? Ang daya mo naman. Teka muna, ang tunay na may-ari sa bawat isa po sa atin, walang iba, kundi si Lord, hindi tayo. Ipinahiram lang sa atin yung ating mga mahal sa buhay. Kaya even with the very things that we have in this world, ito po ay pinagkatiwala lang ng Diyos sa atin. Now the question is, paano natin ito pinapamahalaan? Halimbawa, okay, kakasweldo lang ng marami sa inyo. Paano nyo ginamit ang inyong sweldo? Baka mamaya, September 1 pa lang, ubus na yung inyong sinweldo. Di ba? Kasi bago pa magkatapusan, sunod-sunod na po yung mga bayarin na dapat na nakaschedule na. Kaya pagdating nung uno, dumaan lang sa kamay mo, pagkatapos nawala na. Mga kapatid, we have to be good managers. Last month, ang pinag-aralan po natin ay patungkol po sa mga kayamanan at sa mga salapi na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. At nakita po natin, hindi po ito nagmula sa atin, nagmula po ito sa Diyos. Baaring sabihin ninyo, ako naman na nagtrabaho. Tama, ikaw ang nagtrabaho. Pero sino nagbigay ng trabaho sa iyo? Sino nagbigay ng karunungan sa iyo para magampanan mong trabaho? Sino nagbigay ng kalusugan sa iyo para makapasok ka araw-araw? Ang lahat ay nagmula sa ating Panginoon. So, kinakailangan, ma-realize natin, katiwala lang tayo ng Panginoon. Pangalawa, we are responsible sa lahat ng ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Sa Diyos ito nagmula, siya ang source ng lahat ng bagay na meron tayo. So, hindi po ito sa lending company nagmumula. Hindi rin po ito sa boss ninyo nagmumula. Lahat po sila ay daluyan lang ng Panginoon. Lahat tayo katiwala ng Panginoon. Kasi minsan, di ba, sinasabi natin, kapag ka sobrang kulit ng ating mga anak, ano ka ba? Anak lang kita. Okay? Subukan mo, sagutin mo ako. Hindi kita bibigyan ng baon mo. Parang mali yata. Kasi tayo'y katiwala lang ng Panginoon. Kaya kinakailangan maging marunong po tayo kung paano natin pangangasiwaan. And pangatlo, we are accountable. Lahat ng dumadating sa atin, there will come a day that we will be accountable for that. Alam niyo mga kapatid, many people today are not responsible in their decision-making. Magpapasya sila at makikinabang sila, pero pagka nagkamali sila, kakasahan sila ng barel. Ay, hindi pala. Okay? Parang nakita po natin yun at viral po yun, di ba? Hindi po Kasi parang kung panonoorin pa natin yung kwento na yun, parang may pagkakamali yung siklista at walang pagkakamali yung taong nagkasa ng barel. Sabihin na natin pareha silang may pagkakamali. But is he repentant dun sa maling nagawa niya? Maraming tao po ngayon, kaya po nating magsalita mga tuwiran.
Pero pagdating sa paghingi po ng paumanhin at paghingi ng sorry dahil sa mga maling action natin, hindi po natin to ginagawa. I challenge every one of you today, if you are truly Christ-like, kung tayong lahat ay totoong katulad ng ating Panginoon, matuto po tayong maging responsible and accountable sa lahat ng ating ginagawa. Tandaan po natin, mga kapatid, ang pagpapakumbaba ay susi para tayo po'y itaas ng Diyos. Sabi ng salita ng Panginoon, God gives grace to the humble, but He is opposed to the proud. So, ang biyaya ng Diyos sagana sa lahat ng taong marunong magpakumbaba. So, the first area wherein we have to be good stewards is being Christ-like. Pangalawa po, yung ating creativeness. What does creativeness means? It means potential. Okay? Lahat po tayo merong galing na dapat po nating mailabas. Okay? Maaring sabihin niyo, wala, pinanganak akong walang talent. Hindi po totoo yan. Lahat po tayo merong angking galing na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. We must live our full potential in Christ. You must discover what is your purpose on earth. Ano bang layunin? Ba't tayo pinanganak sa mundong ito? Madalas tayo mga Pilipino, sinasabi, puto ka lang sa buho eh. Hindi ka naman planado, dumating ka lang sa mundong ito. Tama, hindi mo siya pinlano, pero siya ay pinagkatiwala ng Diyos sa'yo. Kaya tungkulin mo na siya ay i-train at siya ay dapat mag-excel sa area po na yun. Halimbawa, ito pong vacation po na to, hindi po namin na ipagbakasyon yung aming mga anak. Hindi po namin sila naipasyal. Pero ang ginawa po namin, in-enroll po namin sila. Okay? So, halimbawa, in-enroll po namin sila sa music class, sa instrument, at in-enroll po namin si Isha sa art class. At nakita po namin, na-hone, okay? Na-develop, na-unleash yung potential ng aming anak. And as the Lord enables us, handa po kaming tustusan pa yon. Tayo po mga kapatid, lahat po tayo, meron po tayong angking galing na nagmula sa Panginoon. Kaya lang kinakailangan, gamitin po natin ito sa tama. Alam niyo kung yung puno ng pagkakilala ng mabuti at masama ay papangalanan po natin sa panahon po natin ngayon, pwede po natin ipangalan doon, Google. Bakit? Sa isang type, malalaman mo ang lahat ng bagay na gusto mong malaman. Di po ba? Because the tree of knowledge of good and evil gives us information. And we are living in information generation right now. Na in just one click, we can find all the answers to our questions. But the question is, tama ba yung mga nakikita nating nakasulat doon? Alam nyo ba kung bakit ayaw ng Diyos mag-rely tayo sa sarili nating talino, sa sarili nating kakayanan? Sapagkat ang tao ay nilikha ng Diyos sa kanyang wangis at anyo. Na meaning to say, mga kapatid, we live by revelation. Kaya napakahalaga na ang salita ng Panginoon, binabasa po natin. Kasi ang salita ng Panginoon is the expression of who God is, and it is written in God's Word kung anong plano niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Joshua chapter 1 verse 8 says, "Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful in doing everything written in it. Then, you will be prosperous and successful." Mas marami po sa atin, napakadali po sa ating kumuha ng quote, sinabi ng ibang tao, ipopost po natin na tila para bang yun yung sitwasyon na nanggagaling po sa atin. Samantalang pagdating sa salita ng Panginoon, wala po tayong alam. Ito po ang dahilan, mga kapatid. For us to discover our purpose on earth, we must read God's Word. And, ito nga po yun. How do I maximize my gifts, talents, and resources? Tayo pong lahat, meron po tayong mga appliances sa bahay po natin. And as I often use this illustration, nung kami pong mag-asawa ay nagkaroon ng bagong ref. Okay? Isa po yan sa pinundar namin nung kami po ay bagong kasal. Okay? Nung kami pala ay bumukod na, may sarili na po kaming apartment. So, pag-deliver nung ref, di ko po agad sinaksak kasi sabi sa akin nung binilan po namin, wag niyo po munang sasaksak, lipasin niyo po muna mga 3 oras. Tapos, basahin niyo po yung manual. So, nabasa ko ngayon sa manual nung ref. Hindi pala dapat
isagad yung ref sa pader para nagsisirculate yung hangin sa likod ng ref sapagkat may motor yun. Dapat pala yun ay 8 to 10 inches away from the wall. At hindi pa rin po yun. Hindi pala dapat yun sa tabi ng lababo o may tumutulong tubig sapagkat mag-a-accumulate ng yelo, yung freezer. Kaya noong panahon po na yun, wala pa kaming kakayanang bumili ng no-frost na ref. So ngayon, every week, nagde-defrost po ako kasi nandun siya sa may tabi ng lababo. Nabasa ko po ngayon. Okay? So, yung mga ganung bagay, it gives us reason para maingatan po yung mga appliances po natin, di ba? Paano natin iingatan ngayon ang ating buhay? Saan natin matutuklasan ito? Sa pamamagitan ba ng pag-attend ng seminar? Sa pamamagitan ba ng pag-attend ng money management? Alam niyo ba na nakasulat ang lahat ng yan sa salita ng Panginoon? At sa pamamagitan ng revelation mula sa Diyos, doon natin makikita kung paano natin pamamahalaan ang lahat ng pinagkatiwala ng Diyos sa atin. So, creativeness means creativity. God is our creator. Let us use our talent, initiative, innovation, o ibig sabihin sa salitang Pilipino, diskarte. Okay? So, makikita po natin ngayon, man is living conveniently. Hindi nilikha ng Diyos ang mesa, pero nilikha ng Diyos ang puno. Ngayon, kung paano natin gagamitin yung puno, yun ang magbibigay sa atin ng kakayanan para tayo'y maging creative. Naintindihan po ba natin? Kung paano nilikha ng Diyos ang lahat ng resources sa mundong ito, yun ang magiging dahilan para tayo'y maging creative. Alam nyo ba, pinakikita lang ng salita ng Diyos na ang lahat ng bagay nagmula sa Diyos. Yung mga gamot na iniinom po natin, lahat ng yan nagmula sa creation ng Diyos. Okay? Pinagsama-sama lang ng tao, na-discover lang ng tao, ano bang component, chemical component meron ng malunggay, ano bang chemical component meron ng oregano, ano bang chemical component ang itong halaman na to, at pagkatapos, niliquify niya yon, ginawa niyang convenient, at ito po'y iniinom natin. Pero alam niyo ba, na kung yung oregano mismo, pipigayin ninyo, yun mismo. Yung katas ng oregano yun, magiging dahilan para yung inyong pangati sa lalamunan ay mawala. Kaya lang mapait. So anong ginawa ng tao? In-innovate. Nilagyan ng konting flavor, nilagyan ng konting cherry, pinatamis. Kaya kahit bata, pwedeng uminom. Pero yung component ng oregano para makatanggal ng ubo, nando doon. Naintindihan po ba natin? So creativity, it came from God. Okay? Binigyan tayo ng Panginoon. Pangalawa, hard working. Mahalaga na tayo po ay masipag sa trabahong ginagawa natin. Alam niyo ba mga kapatid, ito po ang kulang sa panahon ngayon. Sa generation ngayon. Okay? Yung mga panahon po nila Pastor Ding, nila Brother Ray, sila po yung mga panahon ng mga silent generation. Kasi Pastor, inabutan niyo pa po ba ang Second World War? Inabutan pa ni Pastor Ding ang Second World War, di ba? So, tagatapos, yung mga ipinanganak ng mga 1945 pataas, okay? Hanggang mga 1969. Sila yung mga baby boomers. Pero yung ipinanganak ng mga 70s pataas, ito na po yung mga Generation X. Generation ko na po yun. Pero yung ipinanganak ng mga 1986 hanggang 1999, yan po yung mga tinatawag na millennials. Tapos yung pinanganak po ng year 2000, ito na po yung mga tinatawag po na Gen Z. Pero yung pinanganak ng mga 2012, ito na po yung tinatawag na Alpha Generation. So paano ko-connect ngayon, di ba? Yung generation nila Pastor Ding, paano ko-connect yung generation namin sa mga bata ngayon? Samantala, yung mga anak ko po, ipinanganak 2008, 2012, 2013, 2014. So paano ko-connect? Okay? Kinakailangan makita po natin sa tulong ng Diyos lahat ng bagay magagawa natin. Ito pa po, kinakailangan makita po natin yung mga sakripisyo, yung mga pagtitiis na ginawa natin, dapat ituro po natin yun sa mga anak natin. Marami po mga magulang ngayon, gagawin ng lahat, wag lang mahirapan ang kanilang mga anak. Tama po ba yun?
Pero alam nyo ba, mga kapatid, hindi po tama eh. Kinakailangan turuan po natin sila na mag-urong ng plato, maglinis ng bahay, maglaba, magsampay. Kasi pag hindi natin sila tinuruan ng mga ganung bagay, pag nawala tayo, mahirapan sila mabuhay sa mundong ito. Tayo po, mga kapatid, at tatandaan ko po noon, di ba naikwento ko sa inyo? Okay? Nung bata po ako, sa kagustuhan ko po na magkaroon ng pera pag summer, okay? Nagpupukpuk po ako ng pako, tinutuwid ko. Kada pako na naituwid ko po, 10 centimos. Makaipon lang ako ng piso, tuwan-tuwa na ako eh. Kasi noon, ang pop cola, 35 centavos. Pagkatapos, bibili ka ng monay o pandebomba, kay 15 centimos. Okay, busog na ako noon. May matitira pa sa akin na 50 centimos. Di tuwan-tuwa po ako, may pambili pa ako ng text card. Pero ngayon, hindi na po ganun. Okay? Ang mga bata ngayon, nakaupo na lang. Roblox. Diba? Tapos, lahat pa sila, pag inutusan mo, wait lang. Paano sila magiging hardworking? Ito ang dahilan ngayon kung bakit maraming pumapasok sa trabaho. 2 months lang. Hindi pa nga sila nakakatapos ng training, magre-resign na. Kasi ang hirap ng trabaho ron. Kasi napapagalitan ako ng boss ko. Kasi ibang klase yung mga kasama ko. Hindi ganun. In real world, you will be meeting a lot of people. In real world, you will be experiencing a lot of challenges, trials, and even tribulations. But how will you remain in your job? Kinakailangan maging hardworking ka. Alam nyo, mga kapatid, at age 14, nagsimula na po ako magtrabaho. Nagtrabaho po ako as construction worker. Nasubukan ko pong maligo sa gitna po ng kalsada. Kaya kinakailangan mga 6:30 in the morning. Kaya nagpoposo ng gano'n, naliligo. Kaya ako natutong kumain ng kamatis. Dati ayokong kumakain ng kamatis eh. Kamatis at patis. Yun lang po, nasolve na ako noon. Kaya lang, dahil yung mga kasama ko po, kasi nag-summer job po ako sa sariling construction company ng tatay ko. Dahil maaga po akong nanligaw eh. Alam naman po ng asawa at mga anak ko po yun. At age 14, okay, meron na po akong girlfriend. Para matustusan ko po yung pagnonobyo ako, nagtrabaho po ako. Ngayon, mga kapatid, kinikwento ko yan kasi at age 16, pagka-graduate ko ng high school, nagtrabaho na rin po ako. Nagtrabaho po ako as a service crew sa Wendy's Hamburgers. Hanggang sa nakatapos po ako dun sa aking pong vocational course, hanggang sa nagtrabaho po ako sa Saudi. Sa bawat trabaho na ginagawa ko po, mga kapatid, I only have one thing in mind. Nagsimula ako sa pinakamababa, pero hindi ako aalis na yun yung posisyon ko. Nakatapos po ako sa Wendy's as a junior manager. Sa kontrata ko po for 2.5 years. Nagtrabaho po ako sa Saudi, nagsimula po ako as an ordinary employee. But nung nag-resign po ako, na-promote po ako as training manager, na-promote po ako as executive secretary ng director po ng kumpanya. Kinikwento ko to sa inyo kasi ang lahat sa buhay, pag pinaghirapan, ito po ay pinahahalagahan. Maraming tao ngayon, kaya hindi nila pinahahalagahan ang kanilang trabaho kasi minana lang nila. Nakuha nila lang sa isang iglap. Maging yung pag-aaral nila, hindi nila mapahalagahan. Kasi scholar sila, wala silang binayaran. But mind you, creativeness starts in being hardworking. Pangatlo, okay, industriousness. Diligently working to be productive. Bakit ba tayo sinabi ng salita ng Panginoon at pamamahalaan nila ang lahat ng bagay sa mundong ito? Kasi God wants us to be industrious. Imagine, mga kapatid, dito sa Pilipinas, ang ubas po, maliliit. Pero pag nagpunta ka ng Israel, ang ubas po doon, ganito kalalaki. Dito sa Pilipinas, yung pong mga tilapia po natin, maliliit. Pag nagpunta ka sa Israel, ganito po kalalaki, ang tilapia nila. Hindi dahil sila'y piniling bayan ng Diyos, kundi talagang industrious po sila. Tayo po, mga kapatid, isipin ninyo, dito lang sa Pilipinas, mahilig ang mga tao sa tingi-tingi. Yung shampoo na nasa sachet. Yung kape na nasa sachet. Yung pati nga paminta
Di ba? Nasa sachet. Pati laurel, nasa sachet. Kaya nire-repack natin. Kasi ginagawa nating affordable. Pero alam nyo, sa ibang bansa, hindi. Pag bumili kayo ng vitamins, isang bote. Dito hindi, makakabili ka. Over the counter, patingi-tingi lang. Yun po yung mindset na dapat mabago rin sa atin. Kasi ang totoo mga kapatid, ang Diyos pag nagpala, hindi po tingi-tingi. Pag ang Diyos nagpala, isang buong bagsak. Ngayon, kung tingi-tingi din natin ibibigay yung para sa Diyos, tingi-tingi din yung buhos ng pagpapala ng Diyos sa atin. Pero, kung yung ating pong isang buong sweldo, yung tithes natin, ibibigay natin ng buo sa Panginoon. Ang sabi ng salita ng Panginoon sa Malakayas chapter 3 verse 10, subukan ninyo ako kung hindi ko bubuksan ang durungawan ng langit at ibuhusan nyo ang pagpapalang wala kayong sukat na silid na kalalagyan. So, we have to be industrious in all that we do. And lastly, dito na po tayo magtatapos. We have to be in charge of everything God has entrusted to us. In charge means authority, okay, to manage growth, be successful, and be a blessing to others. Last Sunday, tinuro sa inyo ng misis ko, yung 3 economic status in life. Okay? Actually, matagal ko na pong teaching yun eh. 4 na po yun. Sinabi niya lang po sa inyo yung pong salat, yung sapat, yung sagana. Pero may ika-4 pa yun. Alam niyo ba kung ika-4? Sikat. Bakit sikat? Kasi pag sagana ka na, kaya mo nang maging blessing sa maraming tao. So ngayon, pagka ikaw ay nagsisilbing pagpapala na sa maraming tao, anong sasabihin? Uy, si Brother Romel, nanlilibre. Pasyalan nga natin si Brother Romel, di ba? Pero nung panahong walang-wala si Brother Romel, may makakaalala ba sa kanya? Wala. Pero ngayon na sagana na siya, okay, at nagsisilbing pagpapala na siya, sikat na siya. Lahat tayo nagsisimula dun sa salat. Yung bang, pag hindi ka nagtrabaho, hindi ka kakain. May tawag tayong mga Pilipino ron eh, isang kahig, santo ka. Pero dapat bilang mga anak ng Diyos, we level up pamula sa pagiging salat, patungo po sa pagiging sapat. Yung sakto lang, di ba? Yung kahit papano, hindi mo na inaalala, pambayad ng kuryente, pambayad ng tubig, sapagkat meron ka ng regular source of income. Okay? At kahit papano, once a month, pwede kayong magyayang isang pamilya, o tara, kain tayo sa labas. Kasi sapat na eh. Pero mas maganda, pag nag-level up ka pa doon sa sagana ka, na hindi lang yung pamilya mo ang nabibless mo, kundi nagiging daluyan ka pa ng pagpapala sa ibang tao. At syempre, pinakamaganda ron, yung sikat ka na. Hindi dahil sa gusto mo ng fame, hindi dahil sa gusto mo makilala ka, kundi layunin mo, dahil sa kasaganaan na meron ka, maipakilala ang Panginoon sa buhay mo. Question is, how would I handle failure and success? Kasi, tandaan po natin, the greatest test comes not in our failure, but in our success. Sino sa Bible ang nasubok at pagkatapos bumagsak po siya dahil sa kanyang katanyagan, dahil sa kanyang kayamanan, dahil sa kanyang karangyaan? Walang iba, kundi ang pinakamarunong na tao sa mundong ito, si Haring Solomon. Imagine, pinakamarunong na tao siya, pero nagkaroon siya ng 300 asawa at 700 concubines. Yun nga lang isang asawa, minsan ang hirap ng unawain, intindihin. Magkaroon ka pa ng 300 asawa. Magkaroon ka pa ng 700 na kabit na babae. O ano nangyari kay Solomon? Nag-backslide. Okay? Yung Book of Ecclesiastes, makikita po natin. Yung sinulat po niya yun, mga ngaral, sabi niya, vanity of vanities. Bakit niya na sinasabi na walang kwenta ang lahat ng bagay sa mundong ito? Kasi narating niya na yung pinakamataas na yugto ng kanyang buhay. Mga kayamanan, siya ang pinakamayaman nung panahon po na yun. At nakamit niya na siguro iba't ibang uri ng babae. Lahat ng pagkain, natikman niya na. Pero kaya niya sinasabing walang kwenta. Kasi nalayo siya sa Panginoon. That's why in Ecclesiastes chapter 3, verse 11, anong sabi ng salita ng Panginoon? God has set eternity in the human heart that He alone could feel. Lahat po tayo sa puso natin, meron tayong kakulangan. Tanging Diyos lang ang makapagpupuno. Now, the reason I'm
sharing this with you today is because I want you to understand. Kung tayo papanaw sa mundong ito, paano tayo, paano nyo gustong alalahanin kayo ng tao? Tatay ko po sabi sa amin, makikilala mo lang ang tao kung siya'y mabuti kapag ka siya ay namatay na. Sa dami ng taong nakikipaglibing sa kanya. Alam niyo mga kapatid, perhaps true, pero I disagree. Bakit? Kasi baka kilala lang natin siya on the surface. Hindi natin siya totoong kilala, yung tunay niyang pagkatao. Alam niyo, how do you want to be remembered by your family? How do you want to be remembered by your friends? How do you want to be remembered by your community, by your neighbor? Kaya, kinakailangan pamahalaan po natin ng mabuti ang lahat ng pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. In recap, what is accelerated stewardship? It comes in knowing our Christ-likeness. Our identity is connected to Christ, therefore we become good managers, responsible in our decision-making, and accountable in all that we do. Pangalawa, creativeness. Our full potential in Christ is unleashed. This enables us to be creative, hardworking, and industrious in all that we do. Alam niyo mga kapatid, kung gusto niyo talagang mapansin kayo, makilala kayo, gawin niyo yung ginagawa ninyo. Galingan niyo yun. Kasi lahat ng tao pwedeng kumanta, pero hindi lahat nag-e-excel sa pagkanta. Lahat ng tao pwedeng sumayaw, pero hindi lahat nag-e-excel sa pagsayaw. Kaya nga, di ba, sa anumang paligsahan, merong champion. Merong grand winner. Kasi they gave their best. Tayo bilang mga anak ng Diyos, we should give our very best for the glory of God. And lastly, we should be in charge. God puts us in charge of all His creation. He gave us authority to govern it properly, fruitfully, and beautifully. Tandaan po natin, isa sa tungkulin po natin ay mamunga po tayo. If I'm going to ask you a question right now, sa inyong pananampalataya sa Panginoon, sino na ang nahikayat nyo palapit sa Diyos? Ilan na ang inyong naging bunga simula nang kayo ay kumilala at tumanggap sa Panginoon? Baka hanggang ngayon, yung asawa nyo, hindi nyo pa lubos na nadadala sa Panginoon. Baka hanggang ngayon, yung anak ninyo, hindi nyo pa lubos na mapasunod sa Panginoon. Baka hanggang ngayon, yung sarili nyo magulang, hindi nyo mahikayat sa Panginoon. Ito po yun eh. We have to be fruitful in all that we do. Hindi lang tayo dapat umuunlad sa ating pong trabaho, sa ating negosyo, sa anumang ginagawa po natin sa mundong ito. Dapat maging sa ating pananampalataya, umuunlad po tayo. In conclusion, God owns everything and He made us stewards of all His creation. How we manage it is an expression of our gratitude to Him. Tandaan po natin to. Lahat tayo in charge, pinagkatiwalaan ng Panginoon. Steward po tayo. Relationship natin sa ating mga magulang, sa ating asawa, sa ating mga anak. Pananagutan po natin sa Panginoon yan. Pero kung iingatan po natin, pahalagahan po natin ang lubos. Paraan po yan ng pagpapasalamat natin sa Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Let us close our meeting today in prayer. Today is First Sunday, so meron po tayong Holy Communion. But I want you to see right now yourself. Can we all bow our heads and close our eyes? I want you to see right now, sa anumang bagay na meron kayo na ipinagkatiwala ng Diyos sa inyo. Kung tatanungin ko kayo, napamamahalaan nyo ba ng mahusay ang pinagkatiwala ng Diyos sa inyo? Ito ba ay naaalagaan natin hanggang sa ito ay mamunga at maging sagana? Nagagamit ba natin ng lubos ang talino, ang kakayanan, maging ang kalakasan na pinagkaloob sa atin ng Diyos para sa Kanyang kalwalatian? At some point in our life, we all have been guilty. Lahat po tayo. Nagkulang, nagkamali, nagkasala.
naging pabaya. But I want you to understand today, God is bringing us into a higher level of accountability because God wants to entrust great things sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya dapat makita natin ang ating sarili. Lubos ba tayong mapagkakatiwalaan sa mga bagay na meron tayo ngayon? For God's Word declares, if we will be trusted in little things, then great things will give to us. Kaya mga kapatid, kung tayo ay nagkulang, nagkamali, nagkasala, sa anumang bagay na meron tayo ngayon, hindi natin napamahalaan na mabuti. This is the right time for us to ask forgiveness to the Lord. And perhaps, kung nagkamali rin kayo sa pakikitungo, sa inyong pakikipagrelasyon, pakikipag-ugnayan, sa any member of your family, then this is also the right time for us to ask the grace of God in order for us to reconcile with the members of our family. For our relationship to be restored. Because God gives grace to the humble, but He is opposed to the proud. And today I declare to every one of you, if we're going to humble ourselves before God, God is able to do exceedingly, abundantly, above all which we can ever ask, think, or imagine, but according to the power that works within our lives. Ama naming Diyos, narito po ang bawat isa po sa amin. Lumalapit sa inyo. Sinisiyasat ang aming sarili. At handa pong humingi ng tawad sa anumang pagkukulang, pagkakamali, at pagkakasala namin sa inyo. Tulad ko, naniniwala ako, Panginoon, na ang bawat isa sa amin na narito ay meron kaming dapat isuko sa inyo. Meron kaming dapat hilingin, Panginoon, mula sa inyo para mapagtagumpayan namin ang anumang kahinaan na meron kami. At para kami ay maging mabuting katiwala ninyo. Sapagkat higit pa sa anumang tinatangkilik namin ngayon, ang maaari ninyong ibigay at ipagkatiwala sa bawat isa sa amin. Kaya naman, Panginoon, binibigyan po namin kayo ng laya, kumilos kayo sa aming buhay. Baguhin ninyo ang anumang kahinaan meron kami. Hayaan ninyong kami ay mahubog sa wangis at anyo ng aming Panginoong Jesucristo. Let the fruit of the Spirit, which is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control, be manifested sa buhay po ng bawat isa. And today I also pray a prayer for every person that wants to be restored in their relationship with all the members of their family or with the people around them. God, you came here on earth to reconcile us back to you through your Son, our Lord and our Savior, Jesus Christ. At ang sabi nga ng iyong salita, in 2 Corinthians 5:20, we are Christ's ambassadors. Tungkulin po namin maging instrumento ninyo para ma-reconcile din ang ibang tao sa inyo. Kaya gamitin niyo po kami ngayon, Panginoon. Ama, dinadalain ko rin po sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Sino man ang mayroon pong pangangailangan, sino man ang mayroon pong struggle, sino man ang nangangailangan ng kagalingan, hayaan nyo ngayong araw na to, sa kanilang pakikisa sa aming pananambahan sa inyo, makamit nila ang katugunan sa anumang kahilingan meron sila, ayon sa inyong masaganang habag at biyaya. And now I speak a prayer of blessing to every one of you. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you, and lift up His countenance upon you and give you His peace. This is all I ask and pray in Jesus' mighty name, and everyone will say, Amen, amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Join us again next Sunday as we continue our series in stewardship. God bless you all.